Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, katakot-takot po, ano? Ito hong sinapit po ngayon mga kabida ng Chief Prosecutor po ng International Criminal Court na si Karim Khan, ano? Mga kabida. Dahil marami ho siyang problema na kinakaharap po ngayon. Unang-una po, ito hong investigasyon po mga kabida ng United Nations at ito hong kanyang sariling korte, ano? Itong International Criminal Court, dahil ho sa reklamo ho na sexual misconduct. Kaya dahil ho dito mga kabida, bigla hong nag-step down ito hong si Karim Khan bilang Chief Prosecutor po ng ICC, ano? At hindi lang po yan, okay? Yung kanya hong asset, yung bank accounts at maging yung kanyang email ay hindi na po niya ma-access po mga kabida dahil ho nag-take effect na po ito hong sanction ng US government po sa kanya at yung iba pang mga empleyado at opisyal po ng International Criminal Court, ano? Eto, balita po mula sa ABS-CBN. Actually posted po ito mga kabida March 16, 2025, alas 11:24 po ng gabi, ano, kahapon po ito. Ang kanila pong headline ho dito, ICC prosecutor under investigation steps aside temporarily. So nag-step down po, ano, temporarily ito hong si Karim Khan. Ito, babasahin ko lang po mga kabida, no? International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan being probed for alleged misconduct is stepping down temporarily, his office announced on Friday. Khan communicated his decision to take leave until the end of the UN internal investigation, and his deputy prosecutors will run the office in his absence, it said in a statement. Okay? The governing body of the ICC earlier announced an external investigation into alleged misconduct by Khan, who has denied the allegations. Khan hit the headlines last year when he sought ICC arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, former Defense Minister Yoav Gallant, and 3 other Hamas leaders. Khan is also the chief prosecutor in the crimes against humanity allegations against detained former Philippine President Rodrigo Duterte. The president of the Assembly of States Parties, Paevi Kaukuranta, said an internal probe was needed in order to ensure a fully independent, impartial, and fair process. The 54-year-old Briton said he welcomed the investigation and the opportunity to engage in his process. Sabi po ni Khan ho dito, I will be continuing all other functions as prosecutor in line with my mandate across situations addressed by International Criminal Court. Khan has reportedly been accused of sexual misconduct towards a member of his office, but has said there was no truth to suggestions of such behavior. So yon, dahil ho sa kasong misconduct o sexual misconduct po mga kabida, siya po ay iniimbestigahan po ngayon, ano, ng United Nations, okay? At dahil po dyan, siguro, bilang delikadesa po mga kabida, nag-step down, ano, temporarily bilang chief prosecutor po ng International Criminal Court. Ang sabi po nila dito sa Bisaya pa, gaba. Okay, karma, mga kabida. Ano, dito ho kay Chief Prosecutor Karim Khan, ano, dahil ho sa kanya hong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto, babasahin po natin. Ito pong post po ni Miss Joey Diviev, mga kabida, no? Patungkol dito sa pag-freeze ng assets, bank accounts at email. Hindi na po ma-access po mga kabida, no, ni Chief Prosecutor Khan. Okay? Dahil ho nag-take effect na po yung sanction mula sa United States government, ano?
Ang headline po mula sa Dutch News na shinare po ni Joey De Vieb, mga kabida, no? Ito, US sanctions hit International Criminal Court in The Hague. Okay, babasahin ko lang po saka magre-react ko tayo dito, ano? The chief prosecutor of the International Criminal Court in The Hague has lost access to his email and bank accounts have been frozen because of the US sanctions. News agency AP reported on Thursday. The agency said the court's US staff have also been told they could be arrested if they travel back home, and that some non-governmental organization have stopped working with the ICC because of the risk. So pati yung mga NGOs po na sumusuporta at trabaho po sa ICC po ay tumigil na, mga kabida, dahil natatakot po na baka pumadamay sa sanction po ng US government. Legislation adopted by the US in January imposed sanctions on court staff if Americans and officials from allied countries, including Israel, are investigated. The US is not a member of the court. The sanctions, the legislation said, would also apply to anyone who has materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for or goods or services to or in support of any effort by the International Criminal Court to investigate, arrest, detain, or prosecute a protected person. According to AP, the order bans Khan and other non-American Americans among the ICC's 900 staff members from entering the US and threatens any person, institution, or company with fines or prison time if they provide Khan with financial, material, or technological support. US President Donald Trump ordered the sanction after a panel of ICC judges in November issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defense minister Yoav Gallant, saying they may have committed war crimes. So yun, nag-take effect na po yung sanction po ng US dito ho sa mga opisyal at empleyado po ng International Criminal Court. Kabilang na po dito, mga kabida, ito hong si Chief Prosecutor Karim Khan. So sunod-sunod po yung problema po ni Khan po, mga kabida. At siyempre naman po, malaking bagay po ang magiging epekto ho dito sa kaso po ni Digong. Kasi unang-una po, dahil ho sa kaso po na kinakaharap po ni Khan, ito hong kanyang sanction mula sa US government, mentally malaking epekto po ito, mga kabida. So most likely baka po merong epekto ho ito sa kanyang pag-handle sa kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung sabi ko po kanina, sa Bisaya pa, gaba, nakarma na po ito hong si Prosecutor Karim Khan, mga kabida. Kung maalala po ninyo, marami hong nagalit ng mga Pilipino, laban ho dito kay Prosecutor Khan dahil ho sa kanya hong pagpursigi po, mga kabida, na imbestigahan po itong war on drugs, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung siya po ay presidente po ng Pilipinas. Okay? At most likely ho, ito hong mga Pilipino na nakarinig at nabasa itong balitang ito, baka po natuwa. Okay? Lumulundag po sa saya, mga kabida, dahil po sa sinapit po ni Karim Khan, may nangyari pala doon po sa kanyang opisina, inireklamo pala ito ng kanyang staff, okay, ng sexual misconduct. Pag sinabi hong sexual misconduct po, mga kabida, kumbaga sa Tagalog po yan is parang may mga pagnanasa po sa kanyang staff po doon sa ICC.
Although dininay po ni Karim Khan yung aligasyon laban po sa kanya, pero hindi ho magreklamo yung complainant kung wala hong nangyari po, mga kabida. Yun yung bagay na iniimbestigahan po ngayon ng United Nations. Alright? Hindi po maganda sa isang prosecutor na may ganyang mga aligasyon. Okay? Kasi ho, nakaka-apekto po yan sa kanya hong hindi lang po personal, kundi sa kanya hong kredibilidad na mag-prosecute ng isang krimen na mismo siya. Merong ganyang aligasyon, di ba? Mga kabida. Ano yung magiging credibility po niya kung siya mismo may mga aligasyon ng sexual misconduct? Naalala ko dun sa kasong isinampa po kay Digong, ano? Okay? Hindi lang po yung crimes against humanity, ano? Meron pa pong rape at torture. Mas matindi pa pala ito hong si Karim Khan kasi kung ikukumpara natin ho kay Digong, imposibleng meron pong ganong kaso po na rape against sa kanya, no? Matanda na po yung si Digong, ano, mga kabida. Pero sa batas po, until proven guilty beyond reasonable doubt ng isang competent court, okay, presume innocent pa rin ito kung si Karim Khan, mga kabida, ano, dito ho sa aligasyon. Although ito ay investigation pa lang, ano, parang nasa prosecution po ito, ano, level. Kapag mapatunayan pong guilty dito ho sa aligasyong sexual misconduct po, makabida, haharap po ito sa isang full-blown case, ano, laban po dito ho kay Chief Prosecutor Karim Khan. Yung kanyang problema ho sa kanyang bank accounts, yung kanyang email na hindi na po ma-access, problema talaga yan. Okay? Problema talaga yan. Kasi nangangailangan ng resources po itong si Khan, ano? Yung sanction po sa kanya, mga kabida, at maging doon po sa mga kumpanya, non-government organizations, bansa, no? Malaking problema po yan, ano? Kasi nangangailangan po yung ICC ng resources. Ang masaklap po dito, mga kabida, pati ito hong the Netherlands po, ano? Posibleng madamay ho dito, ano? Kasi malinaw po doon ho sa sanction po ng US government. Maging yung kumpanya, institusyon, okay, or bansa, no, na sumuporta ho dito sa ICC, posibleng haharap din sa sanction ho, ano? Kasi yung the Netherlands po, mga kabida, sa kanila ho yung venue po ng ICC, ano? In terms of security support, andyan po. Sila yung nag-provide po, mga kabida, ng security personnel. Diyan po sa paligid po, ano, mga kabida, ng International Criminal Court. So, isang uri ng pagsuporta po yan. Materially, ano? Okay? Yung pag-provide po ng security. At yung venue, yung building mismo ng International Criminal Court. So, abangan na lang po natin yan, ano? Kung ano po yung magiging pasya po ng US government dito ho sa the Netherlands po, mga kabida. Okay? So, yan lang po. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.